Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paano Manatili kay Jesus Christ. Halimbawa, ang Pangulo ng Bansa ay kumakatawan kay Jesus Christ. Ikaw bilang isang believer, tinanggap mo ang Pangulo para maging Pangulo ng iyong bansa. Ang ibig sabihin ng mga tinawag ay naniniwala ka sa Pangulo at alam mong siya ay isang mabuting pinuno. Ang mga napili ibig sabihin na mayroon kang direktang access sa Pangulo. Ibig sabihin kung gusto mo siyang makausap anumang oras, maaari mo siyang tawagan at vice versa. Ang pagkakaroon ng direktang access ay ibig sabihin na mayroon kang personal na relasyon sa Pangulo na kilala ka niya at naniniwala sa iyo. So, kung meron kang personal relationship kay Jesus Christ, hindi mo kailangan ibang tao or even kung Katoliko ka, di ba naniniwalang si Mary or Santo or mga pare, madre ang intercessor nyo. Hindi nyo kailangan yon. Kailangan yun ng ang personal relationship kay Jesus Christ. Ikaw at Jesus Christ, kausap mo siya araw-araw. Marinig mo yung boses niya at alam mo siya yun. At kung born again Christian ka, ay isip ng mga believers that mga pastor ay yung intercessor para sa mga believers. Mali yun. Hindi tama yun. Dapat meron kang personal relationship kay Jesus Christ. Hindi mo kailangan pastor para malaman mo ang kalooban ng Diyos. Kung alam mo na that kailangan meron kang personal relationship kay Jesus Christ. Na yon, hindi ko ibig sabihin ng kanwari bago ka ng born again and hindi mo alam that kailangan mo marinig ang boses ni Jesus Christ para meron kang personal relationship sa Kanya at alam mo papasok ka sa langit because kilala ka niya. If hindi mo alam yon, then kailangan mong pastor para turuan niya ikaw na kailangan mo marinig. Dapat marinig ang boses ni Jesus Christ. And it takes time. Yung ang daming tao, hindi nila kayang marinig ang boses ni Jesus Christ kasi sa kasalanan nila. Gusto nilang gawin ang kasalanan nila o ayaw nilang magsisi sa kasalanan nila. Yun ang una. Number 2, ang dami nilang mga gawain sa buhay, distractions na hindi nilang wala silang time para kay Jesus Christ or konti nang ang oras ang bibigay nila kay Jesus Christ. So, paanong tuturuan ni Jesus Christ kayo kung parati kayong busy? And there's many more yung descriptions bakit hindi nyo marinig, but those are the main 2 reasons bakit hindi marinig ang believer ang boses ni Jesus Christ. Kung hindi nyo, kunwari, nagawa nyo na yun, dalawa, and hindi nyo pa rin marinig, kailangan yung dasal nyo, sabihin nyo, Jesus Christ, anong dapat kong gawin para marinig ko ang boses mo? Dapat una muna magkumbaba ka. Number 2, kailangan you're willing to be taught by Jesus Christ. That ikaw ang estudyante, siya yung teacher. At
Hindi alisin mo yung mga alam mo sa buhay ng akala mo, mga doctrines na turo sa iyo. Dapat erased, blanco ang isip at puso mo para matanggap mo ang turo ni Jesus Christ sa iyo. At gusto mong hindi nang turuan ka pero disiplina ka ng alisin ang mga bagay, mga tao, mga habits sa buhay mo para you be righteous and pleasing to the Lord. Pero kung ayaw mo yung gawin yun, hindi niya, He won't teach you, He won't help you. Kasi yun ang focus niya. That's how you will enter heaven eh. Ayaw mong gawin yun hintay niya ikaw until ready ka na. Tapos balik ka ulit sa kanya and magkumbaba ka, hingi kang patawad, hingi kang tulong sa kanya para mabaguhin ang buhay mo. Remember, hindi kalooban natin, but instead kalooban ni Jesus Christ para makapasok tayo sa langit. So, ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.